Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Napaka-anghang ng binitawang salita ng Panginoon at punong-puno po ito ng hinanakit. Bakit po kaya nabanggit ng Panginoon na napakasama ng lahing ito at humihingi pa ng tanda pero walang tandang ibibigay sa kanila kundi ang tanda ni Jonas? Nabanggit po ng Panginoon ang mga ganitong kataga sapagkat sa kabila po ng napakarami niyang mga himala ay nanatili pong sarado, nanatili pong matigas ang puso ng mga tao na nakasaksi ng pagpapagaling ng Panginoon. Manyapat ito pong mga taga Ninive na sa pamagitan po ni Jonas, sila po ay nagbago ng buhay. Siguro alam na po natin ang istorya ni Jonas, na si Jonas po ay tumakas doon sa misyon na ipagkakaloob ng Panginoon sa kanya. Kumbagay, ang misyon ay papuntang south, ay pumunta siya ng norte, at ang nangyari ay nagkameron ng malaking unos doon sa dagat na kung saan naglalakbay si Jonas. Kung kaya nagpalabunutan sila kung sino ang malas, at nabulot po itong si Jonas. Kaya naman itinapon siya sa dagat. At merong malaking balyena na lumamon sa kanya. At 3 gabi, 3 araw na nanatili si Jonas sa tiyan ng balyena. Pagkatapos ibinuga siya doon sa kanyang pupuntahang misyon, ang Ninive. At ang mga tao ay naniwala kay Jonas. Hindi na niya kinailangang magsagawa ng maraming himala. Hindi na niya kailangang pakitaan ng spectacular sign. Hindi nga niya binanggit yung tungkol sa pagtigil niya ng 3 gabi, 3 araw doon sa tiyan ng balyena. Ang mga tao ay nagbalik loob. Ang mga tao ay nagsisi. Kaya nga, ganun na lamang po ang hinanakit ng Panginoon na kung yung mga taga-Ninibeng mga makasasalanan ay nagbalik loob at naniwala kay Jonas, abay, merong mas dakila pa kay Jonas. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Para sa Panginoon, hindi na kinakailangang magbigay pa ng napakaraming mga tanda sapagkat useless sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya naman, no need for another sign sapagkat sila ay hindi talaga kumikilala sa pagkamesiyas ng Panginoong Diyos. Isa po ang mensahe ng banal na Ebanghelyo na tayo po'y tinatawagan para sa pagbabagong buhay. The call to repentance. Panahon po ng Kwaresma, panahon ng pagpapanibago. Panahon ng pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Panahon ng pagninilay, saan ako nagkamali? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong ituwid? Ito po ang panahon ng pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Pangalawa, ang Kwaresma po ay panahon para mapagnilayan ang misteryo paskwal ng Panginoon. Ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga yung kay Jonas ay naglalarawan po ng 3 araw, 3 gabi na pagtigil doon sa tiyan ng balyena ay ito po ang simbolismo ng 3 araw pagkatapos ng ang Panginoon ay namatay. He needs to stay in the dark belly of death so that He can rise up again to give us new life. Kaya sa buhay po rin po natin, tayo po inanyayahan na isabuhay ang passion, death, and resurrection. Lahat po tayo makakaranas ng Biyernes Santo. Lahat po tayo may Garden of Gethsemane. Pero ang lahat pong ito'y pansamantala. Lilipas ang mga problema at ito po ay matatabunan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa ating buhay. Mga problema po natin hindi dapat tambayan. Ito po ay dapat dinadaanan at doon sa pamagitan nito natututuhan natin ang leksyon ng buhay.